So mag-unboxing tayo ng repack NBA cards galing Shopee. So context lang, konting context lang. Huli akong nakahawak at nakatingin ng NBA cards way back siguro 99 o 2000, year 2000. Nag-NBA cards ako noon, batang-bata pa ako, 20 plus years ago na yun. Noong grade 5 pa ako hanggang second year high school. So late 90s hanggang 2000. After nun, never na ako nakahawak man lang o nakakita ng NBA cards. So ito yung first time ulit after a long time. Yung wala akong idea sa kalakaran ng NBA. Wala akong idea sa kalakaran ng pag-NBA cards ngayon, sa pagko-collect ng NBA cards. Nanonood naman ako ng mga vlogs ng mga collectors ng NBA cards sa ngayon, at pansin ko ibang-iba na siya kumpara sa noong 90s. Noon, kahit bata ka, pwede ka mag-collect at napapaganda mo yung cards mo by trading lang sa mga kaklase mo, kaibigan mo. At the same time, kahit sa mga matatanda, nagagawa mo makipag-trade hanggang sa mapaganda mo yung collection mo ng cards. Depende kung sinong player yung kino-collect mo. Ngayon parang iba na siya, parang more on investing na siya kaysa sa pagiging ano lang, for fun lang o hobby lang kumpara noong 90s. Ito nga, nabili ko sa Shopee, repack na siya. Sabi ko nga, subo ko lang ulit kung ma-inlove ako sa pagkukulik ulit ng NBA cards after 25 years na hindi ako nakahawak o nakakita nito ulit sa personal. Tignan natin kung ma-attract na ulit ako na maging collector. So, Shopee ko nga siya nakuha. Ang sabi is nung nakalagay sa details nung pinagbili ako sa Shopee, hindi ko na sasabihin yung store nung pinagbilan ko sa Shopee kasi nakalagay ngayon sa store niya is on vacation siya. Sabihin ko na lang yung product specification o yung description. Random NBA cards, pinakasulit na repack NBA cards, what you see is what you get. With sleeves na daw siya at minimum of 8 NBA cards. Cards from year 2018 up to present at 100% original Panini basketball NBA cards. So dalawang packs to. Minimum nga daw niya is 8 cards per pack. Hihi. Matagal ko na tong in-order siguro mga July pa. Ngayon ko lang bubuksan. At yung mga pamangkin ko nga, tuwing makikita nila to, gigil na sila na makita kung ano daw ito. Kasi hindi rin sila familiar sa NBA cards. Buksan ko na. After 25 plus years, ngayon lang ulit ako makakita at makakahawak ng NBA cards. Samantalang noon, kabataan natin is
tatlong album ng cards meron tayo. Kaya nga pala nung time na yon, late 90s, bukod sa dito sa area namin, marami din nagko-collect, kung saan yun nga, nagtitrade kami, buy and sell. Ganon din sa eskwelahan, sa mga klase. At yung isang lugar na pagtipon-tipon ng mga kolektor noon dito sa lugar namin, kung familiar kayo sa Caloocan Monumento, may isang lugar na tinatambayan ng mga NBA collectors nung araw is lugar na yun ay yung North Mall. Second floor yun, North Mall na second floor, kasi doon sa may North Mall maraming stall o booth na nagbebenta ng mga nakapak na NBA cards. So doon nagtitipon-tipon yung mga collectors. Kung gusto mo makipag-trade, tambay ka ron. Sakto naman, ako nag-aaral ako nun sa Maynila. Pag uwi, mga 3 PM ng hapon, baba ka ng LRT, yun na, diretso North Mall na. Tambay ka doon saglit, makipag-trade ka, silip-silip ka sa mga collectors doon. Pag may nagustuhan ka, subukan mo makipag-trade bago umuwi. Siguro mga 30 minutes, daan lang saglit kung may matipuhan. Bubble wrap siya, nakapaipit sa karton. Pag-take yung mismo cards. Ikaw ba yung nanonood? Ikaw yung nanonood? May boses? Wala? Meron? Ayan siya, 2 pack. Sabi minimum of 8 per pack. So natin yung isa.
mo to. Punta ko ng ilaw. Terry Rocher III ng Hornets. Romeo Langford, Precious Achiuwa, Toronto Raptors. Gary Trent Jr. Wala laman lang star player Chris Boucher. Steven Adams. Dalawa pang Chris Boucher. Pangit. Laman lang star player. Ito natin. Wala. Natin yung isang pack. Ay, kahit pa paano may Porzingis. Kristaps Porzingis. Oy. Bradley Beal. Si Hachimura. Di naglaro ngayong World Cup si Hachimura. Pero pasok naman lang Japan sa Olympics. So sa Olympics na natin siya makikita na lumaro sa Japan. Rui Hachimura. Kaya lang Washington pa siya rito eh. Lakers na to ngayon eh. Itong tatlong to ngayon na-trade na ito eh. Bradley Beal, saka si Porzingis, saka si Hachimura, pare-parehas wala na sa Washington. Darren Collison, si Larry Nance Jr. Tabi niyo na ito. Kyle Kuzma. Karamihan ng inilagay niya rito is from Washington. 5 sa Washington. Pwede na rin sa halagang 50 pesos. Nga pala, per pack is 49 pesos yata. 49 pesos. Tapos tingnan natin kung 8 nga. So 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8. So 8 nga siya. So ito yata yung kakaiba. Medyo kakaiba siya sa mga cards na to, no? Sabi ko sa inyo, hindi ako familiar ngayon sa kalakaran sa mga cards ngayon. So hindi ko alam kung ano tong mga to. Tingnan natin yung isa kanina. Ito, walang-wala talaga siyang kilalaman lang na player. Dalawa pa, oh. Dalawa pa si Chris Boucher. Ito naman sa kabila is kahit pa paano ay merong Larry Nance, kahit pa paano kilala rin to. Kyle Kuzma, Porzingis, Bradley Beal, saka si Hachimura. Ito is puro mga butaw. Ito tabingi, oh. Saka parang ang liliit ng mga NBA cards ngayon, ah. Parang hindi ganito yung mga size dati. Parang maliliit siya. Sira pa, damage pa to, oh. Baka ano, tabingi. So ayun, dalawang packs. Meron naman ako na tipuhan. Ito, apat na to. Kyle Kuzma, Porzingis, Bradley Beal at si Hachimura. So far okay naman. Try ko ulit Morder, yung mas may presyo naman na repack, para kahit mas magaganda na cards yung makuha ko. Ito is parang mga nagsisense lang yata itong mga ito. Malaki yata ang chance natin makakuha ng magaganda dun sa medyo mas mataas, yung mga tigti 300 na repack, 250. Kasi ito is 49 pesos lang. Kung kayo makapanood na itong video na to, paki-comment naman kung anong masasabi nyo dito sa cards na to, kasi wala akong idea sa ngayon meron masyang halaga, kung may value. I-comment na lang. Select Ignas Brazdeikis ba? Makita masyado yung pangalan. So yun, till next time, subukan natin ulit mag live stream. Si YouTube kasi is medyo pinahihirapan tayo ni YouTube sa mga upload lang na content. So try kong basagin yung shadow ban ni YouTube sa channel ko.
sa pamamagitan ng pagka-try mag live stream. First live stream, so may isang nanonood, yung pamangkin ko, so hindi na masama. And unti-unti masanay din tayo na magsalita ng naka-live stream. Wala man lang nag-comment. Comment naman dyan, comment. Meron dalawang nanonood ngayon, no? Siguro yung dalawang pamangkin ko yan. View, comment ka, view. View. Parang ka mag-comment. Pa, pakita natin isang beses bago natin i-end to. Rui Hachimura, Bradley Beal, Porzingis, Kyle Kuzma. Iba ay si Larry Nance. Iba ay Butaw. Yung palang ginawa niya. Isang pa kanina, karamihan mga Toronto Raptors na player. Sa isang pack ay puro mga Washington Wizards naman. Yan, end na natin. Hanggang sa uulitin. Jam the ball, like, share, subscribe. Saan nyo expect nyo yung susunod nating live stream. Mas mainam dito. Meron din akong munting collection ng mga PBA memorabilias. Unti-unti ko rin i-unbox through live stream. Mas exciting na part yun kasi mas mahirap mag-collect ng PBA memorabilias kasi bibihira maglabas ng mga memorabilias yung mga PBA teams at yung PBA mismo. Meron akong iilan dyan na na-collect. So, exciting yun. Exciting part yun. Karamihan, hindi ko pa nabubuksan. Mga 2 to 3 years na silang nakasupot pa nung pinag-deliveran. Nakapackage pa siya nung kung saan man siya dineliver na ayun. Pero meron din na mga nabuksan na. O yung mga dati ko nang gamit na nabili nung hindi ko pa naisip na maging collector ng PBA memorabilias. Ayun, hanggang dito na lang. Jam the ball. Like, share, subscribe. Maraming salamat.